Good morning. Ayun. Jogging tayo is jogging. Ba't nga ba ako nagja-jogging? Ewan ko rin. Hindi, charot lang. Guys. Huh! Dahil doon kasi sa may ano ko. Sa may pinost ko na sa may ano. Yung with high profit sa minayday ko. Sa yung best in business. Ano? Inasaan ko? Pagtatawanan ako yung hahareak ba? Nagulat ako yun. Puro puso naman. Siguro naniniwala naman sila. Pero hindi po totoo yun. Hindi, charot lang. Totoo yun. Yung pera ko na yun, nanggaling lahat yan sa pagbibusiness. Sana sa Graham Balls. Mukha lang siyang ano, basta kasi kinang-ina. Dami naman na nag-business ng Graham Balls. Nahiya ako kanina kaya ngayon lang ako nag-video. Gusto ko mag-isa ako. Papunta nga pala akong abo-abo ngayon mag-isa. Anong oras na ba? Alas 7 na. Alas 7 papunta ako abo-abo. And gusto ko kasi sa abo-abo para mag-isa lang ako. Meditate na rin to saka ano, lamay dadan. Nadumaan si Tito Chris. Saan kaya galing yan? Pero anyways, balik tayo sa kwento. Basta and so mag-abo-abo para mag-meditate kasi kagabi medyo namumblema dun sa business. Business yun, no? Legit may problema talaga dito sa elementary. Kwento ko na agad kasi yan sa elementary hindi nyo kasi natatanaw yung business natin medyo lumalago and kaya siyang lumago. Hindi naman ako nagtitinda mag-isa lang hindi naman ako yung nagagawa ng Graham Balls gabi-gabi tapos ititinda ko sa lahat ng estudyante. Hindi ako ganon. Meron akong nagagawa ng Graham Balls, binabayaran ko yon. Meron akong mga reseller, kumukuha sila ng Graham Balls sa akin. Meron akong mga reseller na kumukuha sila ng Graham Balls sa akin. Basta 5 piso ko binibigay sa nila, tinutubuan na lang nila ng 2 pesos kada isang piraso. So pag nakaubos sila ng 50 piraso, meron na agad silang 100, diba? Ganun lang. Yun ang sikreto paano yumaman. Pero di pa naman ako mayaman. Mayaman lang ako sa utak. Pero sa pera, pinoproseso pa kasi nagsimula ako mag-business. Ano pa lang, almost 2 months. Yung huling, yung unang post ko sa vlog, yun sa may Jonas D. Graham Balls. Yung puro ko, yung nag-tutorial, yung paano maggawa. Pangalawang araw ko pa lang yun na naggagawa ko mag-isa. Noon, nag-business na rin kami nito talaga. Pero mayroon akong kapartner, saka hindi siya yung namuhunan. Ako, nagpupunta lang siya sa amin, si Shinji nga pala, shoutout sa'yo. Ganyan, nagpupunta lang siya sa amin, gagawa kami doon sa bahay, siya namuhunan. Ako wala, gawa lang, tinda lang. Tapos, tiyaga ng tropa ko na yun, salamat sa kanya. Kasi kung wala, hindi naman ako makapagsimula Tapos yun, Graham Balls nga pala business namin. All goods, maganda kitaan. Kaso nga lang, natigil din kami ilang araw lang yon, ilang araw lang. Hindi na natuloy yung business na yon. Tapos natigil kami ng ilang buwan. Pero kumita kami doon ng 1,600, almost 5 days. Rush kami na. Tawag lang kasi, may laktaw-laktaw kasi yung araw nyon. Asynchronous tapos may pasok, asynchronous may pasok. Di yun, may time kami ng business. Tapos nag-search na kami sa YouTube paano mapaganda Tapos nung una pa nga puro pa nga palpak yung Graham Balls, di pa masarap rin So yun guys, balik tayo. Di ba, nag-business nga kami doon. Tapos ang bait ng tropa ko na yun, hati kami doon sa may hati kami sa kinita. Binalik niya yung puhunan niya. Then dun sa kinita na
1,600. Naghati kami. Tig 8, 800. So, ayun, nagtigil na kami doon. Tapos, ilang buwan ang lumipas. Wala kaming ginagawa. Wala kaming business. Nag-aaral lang kami. Normal na bata nag-aaral na pagpasok sa eskwelahan, tamad, lang doon, nakahilata. Walang ginagawa. Puro lang kopya. Tapos, pag uwi sa bahay, mag-ML na. Walang kwenta buhay ko nun para sa akin. Kumpara sa buhay ko ngayon. Walang kwenta talaga, as in. Nabubuhay ako sa ML. Kasi kala ko dati, doon ako yayaman. Pero, nakita ko kasi, ang taas ng profit nila pagka nagpo-pro sila. Pero puta, ang hirap naman mabuti sa pro. Pero mamaya na lang may dumadaan ulit. Naiya ako. Si Kuya Daniel pala, si Kuya Daniel. Medyo naiya lang ako pagka may dumadang tao. Hindi pa ako sanay. Tawag dito, nagtataka na sila. Ba't ako, di naman kasi mag-isa lang ako. Naglalakad ako dito. Kahit nun. Sa normal na Tagaban na, hindi naman ginagawa ito eh. Pero dahil nga hindi naman ako normal na Tagaban eh. Ginagawa ko to. Ako lang nagaganto. Lahat sila nagtatrabaho na. Workday ngayon, workday. Ano nga pala ngayon? Sabado nga pala ngayon, Sabado. Ganda ng araw. Sabado ng umaga. +7. Ay, pagod. Pero okay lang. Maganda to sa katawan eh. Kailangan ko to eh. Kasi ito ang damis na puhunan yung katawan ko. Kasi kung mahihina yung katawan ko, hindi ko magagawa yung mga gusto kong gawin sa business ko. Yun ang pinaka-importanting yung tanda nyo, yung kalusugan. Then yun, balik tayo sa business. Nakapagod. Malapit na tayo sa abo-abo. Then yun, ang nangyari lang yun, nagka 800 ako, tumigil kami. Wala akong napala. Nung nandun ako sa bahay, araw-araw, doon ako. Tapos nagkapera ako. Nung nag-birthday ako, binigyan ako ni Tito Donis sa kanila Papa. Hindi nagkapera ako. 2K yata yung 2K, natatandaan ko pa. May picture pa ako yun eh. Papakita ko dyan. Basta yun, ito yung picture na na naisip ako na mag-business na magsimula na kasi basta yung picture ko yung pera na yan para makita kung saan ako nagsimula. Then yun, alam mo bakit ako nagsimula? Kasi doon sa newsfeed ko, di ba may uso na ngayon, maraming dumadaan ngayon ng mga social media influencer na nagbi-business, talaga mga businessman sila, mga coach, entrepreneur, yan. Nanood lang ako sa kanila, naging interesado na minsan, ilang araw ko rin naman binil yun, ilang araw din naman ako nanonood para mabuild tong knowledge na to sa aking mindset na to. Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Basta yun, piliin mo lang na pinili ko lang na manood sa kanila. Hindi ko hinayaan na manood ako ng mga ibang bagay na na walang kwenta. Nanood ako sa kanila. Yun ang unang step. Andiyan na lahat ng pag-aaral. Una natin gawin, mag-aaral muna tayo. Pag-aaralan natin paano ba talaga magnegosyo. Then yun, nag-aaral lang ako. Pinanood ko sila. Tapos marami akong natutunan sa kanila. Nag-execute na ako. Pero wait lang, may na ulit ako tutuloy. Pag nandun ako sa abo-abo. Maganda to guys, makinig lang kayo. Ito yung kwento ng buhay ko sa isang 17 years old na kumikita na ngayon ng 1,000 isang araw. Pero di pa naman yung sobrang fix. Pero masasabi ko na isang malaking achievement yun para sa akin. So yun, mayan na lang guys. Pagod na ako. Pero tuloy lang. Mahabot din natin ang abo-abo. Lapit ko na yun. Susuko pa ba ako ngayon? Hindi tuloy-tuloy ito. Maya na lang nga. Pag nandun ako sa abo-abo, ibabagod na talaga ako. Gusto ko doon kasi tahimik. Yun, maya na lang. Sobrang ganda ng araw. Sobrang ganda ng paligid. Ang sarap mabuhay. Sarap mabuhay ngayon. Nahanap ko yung purpose ko dito sa mundo. Hindi naman ako nag-business lang para para kumita ng pera. Hindi ko kailangan yun. Alam niyo ba?
yung ito lang, share ko na. Pero wag nyo sana akong sabihan na mayabang, pero bilang achievement na rin para ma-share ko naman sa inyo, ma-inspire kayo sa akin. Di ba nga may 2K ako. Yung 2K na yun, na-stuck sa bahay. Na-stuck sa bahay ng ilang linggo. Pero yun, yung 2K na yun nasa wallet ko lang. Wait lang, may aso, punyeta. Bababa na ako dito sa baba. Yung 2K na yun, na-stuck dun sa ano ko, sa wallet ko. Then nung nakakapanood na ako ng mga inspiring video, labotan ko, inspiring video, mga coaching, mga ganito ganyan, na nasasayang pala yung oras ko sa mundo. Dun sa part na binata ako na 17 years old ako, kalakasan ko. Hindi yung baga, bata pa ako, wala pa akong mararamdaman sakit, malakas pa ako, kaya ko pang gawin halos lahat ng ano. Kaya yun, yung pera ko nakita ko, nangihinayang talaga ako. Nangihinayang ako na nandun lang siya sa may brief, briepan. Yan, briepan nga. Nandun lang siya sa may wallet ko na naka-imbak lang doon. Hindi rin naman kasi ako gumagastos yun eh. Kasi nag-iisip din ako ng business niya. Pero nangihinayang ko na hindi siya nagagalaw. Pababa na tayo guys. Nangihinayang ko na hindi siya nagagalaw doon sa ano. Para bang ano, nasasayang. Kasi isa pa rin rason ba't ako na-inspire na magsimula na, kasi napanood ko yung mga coach ko, sila Josh Mojica, yung Kangkong Tips, yung maraming basher na binabash nila na mayabang daw. Guys, tingnan nyo kasi yung pinagdaanan niya, kundi siya magyayabang, di ba? Yung taong may pagmamayabang. May napatunayan na yun. 17 years old nung yumaman din siya. Nung na-hit niya yung first million niya. Doon, na-inspire talaga ako doon na magsimula na rin. Kasi sabi ko, puta, para kakong nalilate na ako ah. Si Josh, 17 years old, may million na. Samantalang ako, 17 years old, mag-18 na. Wala pa nangyayari sa buhay ko. Puro lang ako ML, puro lang ako pasok sa school, tapos di naman ako nag-aaral na mabuti. Kasi nga, hindi naman siya nag-aaral na mabuti. Gusto ko man mag-aaral na mabuti, kasi di ko na kaya. Para bang nahuli na ako. Yung utak ko nandun pa lang sa may elementary. Paano kasi, noon pa lang, talagang bobo na ako, talagang hindi na ako nakikinig. Elementary pa lang. Kaya pagdating ko ng high school, wala, hirap. Kaya, kung huwag niyong laktawan talaga yung proseso. Totoo. Kasi, darating yung oras na hindi ka na makakasabay sa kanila. Na sila, andun na, pero ikaw wala pa. Nangopya ka nga, napabilis ka nga. Pero ala rin, laktawan mo rin. Pero wala na akong magagawa, andun na yun, fault ko na yun. Papaguhin ko na lang, gagawin ko na lang yun. Aral para sa business ko na hindi ako lalaktaw ng basta-basta. Para yung business ko, lumago. Okay? Yun, may may grass cutter. Punyeta, di ako matapos sa Sorry guys, ang pangit ko. Pero yung mga gustong magsimula na rin katulad ko bilang kabataan, kasi huwag kayong masyadong magpakasarap sa buhay. Alam nyo bakit? Wala pa tayong napapatunayan sa magulang natin. Wala pa tayong naibibigay. Wala pa nga tayong trabaho eh. Nag-aaral pa lang tayo, tapos yung baon na binibigay sa atin, inuubos na natin. Pero ito lang guys, gusto kong sabihin sa inyo, ang laki na yung pinagbago ko. Dati kasi ako yung tipo ng bata na hindi ako namamansin sa mga tao. Kasi nung lumipat kami ng tinamaan ako ng hindi ko alam kung depressed ba yun or pero mahiyain ako na feeling ko ginajudge ako ng marami. Feeling ko ang pangit-pangit ko, tinitingnan nila ako. Tapos parang ganyan, basta sobrang sobrang mahiyain ako. Ang ganda nga pala ng abo-abo, wait lang. Grabe oh. Sheesh. Anong oras na tol? 7:30 na. Nakarating ako dito. Pero worth it oh. Ang ganda. Ito yung gusto kong lugar, kasi dito yung lugar na makapagsalita ako ng malaya. Ito yung feel free ako, feel free. Sarap oh. Dito na lang tayo sa tabi. Ayan. So yun, balik tayo.
ako yung tipo ng bata na mahiyain talaga, na hindi naman ako basta dati hindi ako mahiyain, pero nung nauwi kami ng NE, yon, nasagsag sa bahay, puro social media, na ano ako sa mga social media, tapos marami rin ako naging mga kachat, sabihin natin ganyan. Tapos dito natuto na rin ako mag-ayos sa sarili ko nyon. Pero ayan, wala naman kayo nakita ng ayos, di ko rin alam kung ano na bago. Pero ngayon nga, andun ako sa may NA, natuto ako mag-skincare kahit pa paano, pero maling skincare ko yan, tinigyawat, pumangit, imbis na pumogi, putang ina, pumangit. Pero yun nga, ako yung tipo ng ganun. Tapos nung umuwi na kami sa Bataan, yun, tinamaan ako ng hindi ko alam kung depression yun, pero lagi akong malungkot, lagi akong umiyak, lagi akong hindi alam to ng mga magulang ko. Pero basta yun, hindi naman kasi ako mahilig mag-share ng mga ganung bagay, kasi kaya ko naman kumbaga nalampasan ko, ito nga ako ngayon yan na nabubuhay ng masayang masaya at walang pake sa paligid ko. Kahit na husgahan nyo pa, wala akong pakialam. Basta gusto ko ngayon mag-share ng ng knowledge ko about sa business. Then yun, gusto kong maging inspirasyon sa inyo na wala pa naman ako sa taas, pero para sa isang 17 years old na katulad ko. Kasi tingnan mo yung mga kabataan katulad ko, parang hindi sila senior high, pare-pares kami senior high, pare-pares kami nag-aaral, sila nakafocus sila sa pag-aaral nila. Magaganda man yung grade na binibigay nila sa magulang nila, pero ako balang araw magiging proud din sa akin yung magulang ko. Kasi yung mga ibang makikita nila na yung mga ibang nag-aral, yung mga ibang nagsumikap na yung isipin ng mukha sila nandun sila sa nagtatrabaho ng 8 to 5 ba? Basta ewan ko nung time ng work, tapos kumikita ng 700 minimum wage, pero wala namang masama doon. Tapos makikita nila ako na very successful na kumikita na ng million kada buwan, na ang layo ko na doon sa mga normal na bata na nabuhay, na hindi naman nag-take ng risk. Ako lang kasi yung, kumbaga hindi naman sa ako lang, kumbaga isa lang ako sa mga malulupit na bata nag-take ng risk. Mukha lang akong tatamad-tamad noon. Tamad talaga ako, pero naisip ko para kung ano ba ang buhay ko, ano bang purpose ko dito sa mundo. Dati ko pa yung tinatanong, parang basta dati malungkot yung buhay ko, puro lang akong gala, puro lang kalokohan, as in. Tapos di yun, na-realize ko na ano ba talagang purpose ko dito sa mundo. Pero yun, ngayon alam ko na ang purpose ko dito. Gusto ko tumulong sa mga sa mga batang katulad ko rin na gusto rin namang yumaman. Pero yung gusto ko yumaman para rin sa pamilya ko, para dumating yung oras na hindi kami namumblema pag may nagkasakit, hindi kami mamumblema sa pera pagka may isa ko na. Alam nyo, hindi masama magkapera. Yung pera ginagamit yan para mapabuti yung buhay mo. Ganito yan totoo. Money can buy happiness, but money can buy the tool that make you happy. Ganun lang yun. Hindi ka ba masaya na meron kang sasakyan na nagagamit mo araw-araw? Hindi ka ba masaya na meron kang electric fan sa bahay nyo na gumagana araw-araw? Hindi ka ba masaya na may kinakain ka na bigas at tubig na iniinom araw-araw at pinapaligo mo? Tapos meron kang higaan, meron kang bahay, meron kang wifi. Yun, ako meron akong wifi. Meron akong cellphone. Hindi ko naman ito magagawa kung wala akong cellphone. Halos lahat umiikot sa pera. Yun ang katotohanan. Aminin nyo na lahat umiikot sa pera. Pero hindi naman talaga totaling sasambahin mo yung pera. Hindi mo rin ikakayaman yun. Kasi hindi naman yun yung kailangan Yun lang yung ginagamit. Yun lang yung tools para mapasaya yung buhay dito sa mundo. Kasi hindi naman pwede na hihingi ka na ng aircon. Hindi trade. Kailangan natin mabuhay. Kailangan natin magpalitan ng buwis. Kung sino malupit na may pagpalitan, may pag-trading ng mga gamit nila, yun yung sasarap yung buhay. Yun ang kailangan nyo maintindihan, guys. Sarap may tao kasama dito. Talagang ang saya-saya dito kasi tingnan mo naman. So yun, may dumaan niya pala, ang bait niya. Ngingitian niya ako. Yun, sa simpleng ngiti, alam mo yan, ang saya lang. Ang saya mabuhay Dati sabi ko, gusto ko nang mamatay. Pero balik tayo sa video. Hindi ko alam, ang haba na nitong video. Pero kung nandito ka pa rin, I'm so proud of you. Alam kong gusto mong mabago buhay mo, or pwede rin na curious ka lang, or baka ka lang. Pero kung hindi ka concerned sa buhay mo, wala kang kwentang tao. Hindi, charot lang.
Kung tamad ka pa rin, kung ano ka pa rin, ala, hindi mo na to papanoorin ngayon. Totoo, tatamarin ka. Pero kung ikaw na nanonood, kung gusto mo talagang yumaman, yan, makinig ka sa sasabihin ko. Makinig ka sa kinikwento ko. Tapos matuto ka rin magsimula. Then yun, balik tayo dun sa may, saan ba tayo? Dun nga sa may, yun nga, sa may pera, di ba? Pag may pera ka, kasi most of the time na ano na tayo na masama ang pera, gusto na lang natin simpleng buhay, yung tipong wala tayong tinatapakang tao, yung tipong basta simpleng buhay, nagtatrabaho tayo 24 hours, uwi tayo sa pamilya natin, tapos nabibili natin yung mga gusto natin pero hindi sobra. Tapos nabubuhay tayo na nagtatrabaho, mga professional tayo, mga academic achiever tayo, meron tayong diploma. Pero ako, ayoko lang yun eh. Yun yung mindset na pinamukha sa atin. Pero hindi nyo ba alam na meron pa palang kabilang mundo, ang mundong ito. Mundo ng mahihirap. Dalawa lang mundo dito, mundo ng mahirap, mundo ng mayaman. Alam nyo ba na hindi talaga masama ang mayaman? Pero yun, ito si tatay, wait lang, may dad. Punyeta, nahiya pa talaga ako. Nahiya, nagbibideo kasi ako. Pero di naman ako nahiya na nandito ako mag-isa ako. Nakakaya na nga doon sa part na yun na nandito ako mag-isa ako. Para akong tanga dito. Tapos may cellphone pa nakatutok na ganyan. Pero, yun nga, balik tayo. Kasi gusto ko itong gawin. Darating na naman yung oras na natataas din yung confidence ko na nawala. Babalik din siya. Babalik din yun, mabibuild ko yun eh. Tapos balik tayo dun sa kwento. Alam nyo, kailangan nyo maintindihan na napamukha lang sa atin na masama ang pera, na dapat ginagamit yan sa mabuti na totoo mabuti, pero hindi mabuti yung uubusin mo yung pera mo sa mga luho, sa mga walang kwentang bagay na hindi naman talaga nag-generate ng pera. Kumbaga yung mga bagay na kagustuhan lang naman natin, pero hindi naman talaga natin kailangan. Ang kailangan yung pagpukusan, yung mga needs, yung mga kailangan talaga, yung tulad ng mga bigas, yung mga yung hindi yung bibili ka na mga kung para lang may pampost sa FB. Maraming tatamaan, maraming katulad ko, maraming kabatch ko na mga dalaga, binata na tatamaan dito sa porno. So, siyempre sabi nila, hindi, misa lang naman maging bata misa lang naman maging binata ba't di ko pa enjoy ang buhay, di ba? Yun ang tinuro sa atin ng magulang ng mga magulang na iba, na tinuro sa atin ng mga tropa na misa lang tayo maging bata, enjoy na natin habang nandiyan pa yung magulang natin, kasi balang araw tayo naman yung magtatrabaho. Pero ang pangit ng na yun, dapat hindi. Alam nyo ang gusto ko, dapat hindi tayo ganoon. Dapat habang bata pa lang tayo, dun tayo nag-hard work na magpayaman, na i-build yung natin, yung sarili natin, na para pag dumating tayo dun sa part na tayo na yung magulang, 'di ba? Hindi tayo katulad na magulang ko ngayon, na magulang nila na mahirap. Mahirap naman kasi talaga kami. Aminin ko naman 'yun. Alang masama sa pagiging mahirap, pero masama yung namatay kang mahirap. Pero yun nga, balik tayo dun sa part na wait lang, sakit na lang muna ako, gagi. Then yun, haba nitong kwento na to, pero tuloy-tuloy lang. Sana nandiyan ka pa rin, nanonood. Sana interesado ka pa rin. Ito ang video na to, wala akong pakialam kung hindi to sumikat, pero itutuloy ko to. At sa bawat na araw na matututunan ko, tuturo ko sa inyo. At basta isasama ko kayo kung sa journey ko, kung paano ko lalago. Naniniwala naman na ako na iyaman na ako kasi you know me. Charot. Yun nga, balik tayo sa may pera. hindi naman sa masama, pero para sa akin lang, saka para sa ibang mayaman na totoo, hindi dapat tayo nag-aaksay ng oras habang tayo ay malakas pa. Kasi ganito yan kung bata ka pa lang ngayon, tapos ini-enjoy mo na agad, hindi masama mag-enjoy pwede mag-enjoy. Ako naman nag-enjoy din naman ako Kumbaga, wag lang yung sobra, yung araw-araw inom ka araw-araw, wala ka nang ginagawa sa buhay mo. Kumbaga, hindi mo na pinagpaplanuhan yung buhay mo. Kumbaga, sa isang paraan ka lang umaasa, sa pag-aaral na pinamukha sa atin na pag may diploma ka, madali ka ng trabaho, makahanap ng trabaho. Tapos yun, totoo naman, pag may diploma, malaki sahod mo. Kung doktor ka or professional ka, sasahod yan ng mga 30k a month, 40k a month, 50k a month, pinakamalaki yata 100k. Pero
naintindihan ko na alam niyo ba sa business, isang buwan ng 1,000,000 o hindi lang 1,000,000, mababa ang 1,000,000 kung malupit na talaga yung businessman. Umabot sila ng 10M, 5M, ganyan 20M. Yun ang katotohanan. Hindi ka yayaman kung ikaw ay nagtatrabaho lang ng 8 to 5 hours a day. Hindi ka yayaman doon, promise. Kahit mag-ipon ka, kahit piloto ka pa, kahit ikaw pa yung pinakamataas na na sweldo sa buong mundo, hindi ka yayaman, promise. Hindi ko ito tolerate na mayaman yung kasi hindi tama ba yung hindi ito. Basta hindi ko iaano na mayaman ka kasi alam mo bakit? May problema ka pa rin sa pera. Minsan, kumbaga parang hindi mo pa rin kayang tumulong sa iba na tawag dito. Ganito kasi yan hindi ka talaga yayaman dun kasi isipin nyo 100k a month, 12 months lang yung meron sa isang taon. Matos makakaipon ka lang ng pagka hindi pa kasama doon expenses, di pa kasama yung mga needs, yung mga nyo 100k a month, malaki, napakalaki na yun Pero pag dumating yun na isang taon nagtatrabaho ang ganon, ang kikitain mo lang is 1.2 million. Ay 1,200,000. Then napakababa, di ba? Tingnan nyo sila. Siguro di kayo naniniwala sa sinabi ko na to, pero totoo yun na kumikita ang mga negosyante ng 5 million to 10 million. Hindi ko alam kung paano pa yung mga billionaire na sila Ramon Ang, sila Henry C, may-ari ng SM, may-ari ng San Miguel, may-ari ng Vista Mall, sila Manny Villar. Punta kumikita ata ng 1 million isang araw yun O sila Elon Musk na sobrang yayaman, sobrang lulupit. Sobrang sila Bill Gates, sila basta yung mga yun, kung gaano sila kalakas kumita. Diba? Kailangan nyo maintindihan yun na ang dali lang talaga kumita ng pera. Alam nyo paano? Mag-provide ka lang ng value sa iba. Tapos, wag kang ito, totoo to quote to ng iba, pero ito totoo talaga tong gumagana. Totoo talaga to. Don't work for money, let money work for you. Totoo yun. Siguro pa, medyo yung iba, hindi ko alam kung naintindihan niya, pero gusto kong ipaliwanag sa inyo based on my own. Kumbaga, ganito yun. Hindi sila nagtatrabaho sa pera. Hindi sila nagtatrabaho para sa pera. Hindi sila nagtatrabaho ng 8 hours hanggang 8 hours pa. Hindi ko alam 8 to 5 para lang kunyari sabihin natin teacher. Hindi sila nagtatrabaho para kasi ang oras 'di ba binabayaran. Ang mga trabahador binabayaran sa kanila oras nila. Di 8 to 5 ang binabayaran sa kanila. Magkano 'yon? Hindi ko alam kung magkano a day nila, pero sabihin natin siguro ay sa construction na lang, hindi ko alam yung sahod kasi ng mga pero sa construction na lang ang sahod nila dun is pag labor ka ata is 450, 350, ganyan. 700 pagka medyo mataas ka na. 1,000. Hindi ko alam Depende siguro sa kumpanya, pero yun yung minimum wage ng mga construction worker nating matitimo. Hindi naman masama yun, wala namang masama doon, pero yun lang, gusto ko lang ipaintindi sa inyo na huwag kang magtrabaho para sa pera kasi ganito mauubos ang oras mo doon, di ba? Buong araw magtatrabaho ka, tapos yung inflation gumagana, yung mga bilihin ang taas, ang daming presyong tumaas ng sobra-sobra, tapos ang sahod mo ganun pa rin, hindi naman tumaas man, kailangan mo pa magsumikap o mag-aral o hayop na yun. Basta ang hirap pagka hindi mo alam kung paano ba talaga yumaman. Kaya yan, ang daming mahihirap ngayon sa Pinas na hindi na talaga yumaman kasi nga ganun lang, nabuhay lang sila dun sa part na yun na hindi na sila nag-improve. Pero wala namang masama dun, hindi naman kasalanan yun. Andun na yun yun yung binigay Kailangan din kasi hindi kasi lahat talaga capable na yumaman kasi wala magtatrabaho para sa mga wala na magtatrabaho kung lahat tayo mayaman, di ba? Hindi talaga lahat capable, kailangan nyo maintindihan. Pero kung ano man larangang ginagawa mo, galingan mo para ma-convert mo yan para sa pera. Pero yung iba kasi sabihin, hindi naman ginodiyos yung pera. Hindi naman talaga, kahit naman ako Hindi ko naman ginodiyos yung pera Ginagamit ko lang yung pera para mapasarap yung buhay ko. Ganun mag-isip, di ba? Pero ngayon, may dumating, nahiya talaga ako. Di ko Pero yun nga, hindi ko ginodiyos yung pera.
Pero kailangan kasi natin talaga yung pera sa mundo para kumikot tayo ng masarap yung buhay, di ba? Gusto ba ng Panginoon na naghihirap tayo sa kahirapan na araw-araw, nagtatrabaho tayo, kahit di naman talaga nating aminin nyo, hindi nyo naman talaga gusto sa mga nagtatrabaho na dyan. Alam kong hindi nyo talaga ginusto yan. Alam kong hindi yan yung pangarap ng isang batang katulad nyo. Na bata kayo, hindi naman pinangarap nyo na maging construction worker ako. Pero sinasabi ko sa inyo, walang masama doon. Marangal na trabaho yun. Pero yun nga, gusto ko lang iparealize sa inyo na dahil nga sa maling yung mga pangarap natin, binitawan natin. Diba? Tama naman. Kasi pangarap ko noon maging piloto, maging seaman, pero dahil nga sa ang taas daw ng kailangan para maging piloto, nawala yung pangarap ko na yun. Pero doon ako na mali. Maling mindset lang pala. Maling paniniwala lang pala. Lahat pala may paraan. Lahat pala kaya. Oo, kasi yun. Dami rin yun lang nag-exercise, no? Naya talaga ako tol. Pero dami kong nang nakita dumadaan dito. Siguro malulupit din tong tao na to. Baka mayaman tong mga tao na to. Kasi baka businessman din tong mga to. May nagsisimula rin Kasi ito ko pinapahalaga nila yung kalusugan nila. Nag-exercise sila. Ako rin Alam nyo ba kanina dumadaan ako dun sa may aga nilang nagising. Mga Ayan, kailangan nila kasi magtrabaho para magkapera. Para magastosan yung mga expenses nila, lalo yung mga nakita ko pa nga yung mga iba pong classmate na tatrabaho na sila. Lang kasi maling paniniwala yung nahawakan nila. Pero ganun talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi naman capable sa lahat ang pagiging mayaman. Kailangan din namang may mahirap para magtrabaho sa mayaman. Yun ang tunay na buhay. Kaya kung saan ka, galingan mo na lang. Pero gusto ko lang ipaliwanag yung side ko doon sa part na gustong mga yumaman, di ba? Para ma-inspire ko naman yung iba na yumaman din. Para sa akin kasi, mayaman na ako Mayaman ako sa mindset, sa utak, sa knowledge, di ba? Pero sa pera, lang, yung 400 ko na ginastos ko, kumita lang yun ng ilang araw. Tapos binalik ko na agad, ROI na ako. Yung 400 na yun, binalik ko na agad sa pera ko. Tapos yung nagpatuloy na yun, yung pera na ng business. Pero hindi ko ginalaw yun, pinalago ko yun. Alam niyo ba kung magkano na pera ko ngayon? Sa buong worth ng business, yung 400 dati, 15k na ngayon. Almost 2 months. Sakit na talaga. Almost 2 months lang, di ba? Siguro matagal, ang baba, pero tignan niyo maigi. Ganun talaga Kailangan mo magsimula sa mababa para kailangan magsimula sa maliit para pataas yan Kasi dati, mag-isa lang naman akong nagtatrabaho noon Ako araw-araw gagawa akong Graham, araw-araw benta ko siya mag-isa. Kita lang ako ng doble lang nung binuhunan ko. Laki rin no. Pero yan, para sa isang 17 years old na nag-aaral pa naman sa gantong edad, di ba? Kasi mga kabatch ko, sila, nagkaka-1,000 lang sila pag binibigyan sila ng magulang nila. Pero rich kid yun. Pero yung iba, nagkaka-1,000, tatrabaho sila. Pero ganun din naman yung ginawa ko habang nagtatrabaho. Pero di ko na kasi naranasan ko rin kasi mag-construction, mahirap talaga. Kaya sinabi ko, ayoko dito. Hindi ito yung hindi ito yung pangarap ko. At ayoko magtrabaho dun. Kasi ang hirap talaga. Isa sa, di mo hawak oras mo. Naubos lang oras mo doon, yung mayaman yung boss mo. Pero basta wala namang masamang magtrabaho. Baka kasi bash nyo na hindi, marangal ang trabaho, di ba? Marangal naman talaga. Pero dito ako sa part na gusto kong yumaman, di ba? Dito tayo, topic natin yumaman, wala tayo dun sa pagtatrabaho. Okay? Yun nga. Balik tayo dun sa may saan na ba tayo? Nawala na ako. Di ba? Gusto natin yumaman na yun, ayaw ko mag-construction worker na kasi sobrang hirap. Pero mapapala akong ganyan. Tayo na, wala na, hindi na ako pogi yun, di ba? Pero kung gagalingan ka sa buhay na magpapayaman ako, darating yung oras na naka-Lamborghini na ako dyan, no? Balang araw, itong video na to, pabalikan ko to, tapos dyan, hindi na ako nagja-jogging lang na mag-isa.
may kasama ko yung mga aso ko na malalaki, or kaya may kasama ko yung misis ko na may dala-dala yung Lamborghini namin, di ba? Di ba? Law of attraction. Totoo yan, maniwala ka dyan. Kasi alam mo bakit? Kasi kung ano yung iniisip ng minds mo, yun yung ikikilos mo, yun yung aalamin ko paano mo makukuha yun. Alamin mo paano mo gagampanan. Tapos gagawa ka na hanggang maabot mo yung pangarap mo na Lamborghini. Mukha lang siyang kagaguhat kasi sino ba naman ako, mahirap lang naman ako, di ba? Tapos mangangarap ako ng Lamborghini. Hindi. Si Kong TV, naniwala sa law of attraction. Yung kotse niya dati, ay sumakay siya sa kotse ng iba, tapos naniwala siya na magkakaroon siya nun. Naniniwala siya doon. Businessman, ay entrepreneur mindset din yun. Tapos talagang lahat talaga nagsisimula dito. May na lang ulit. Ay, duwada kasi naiyak ako. Yan, si Kong TV, nagsimula siya sa pag-build ng mindset niya. Ito yung pinaka-importanting puhunan. Hindi nyo kailan. Ito ang katotohanan kung bakit tayo naging mahirap. Kung bakit buong generation natin mahirap kasi napasa yung mindset na yun na kailangan mo muna mag-aral para yumaman ka. Kailangan may degree ka para yumaman ka. Kailangan meron kang diploma, kailangan maganda trap sahod mo, 30k a month o 100k a month, 50k a month, what else. Doon ka lang yayaman para kasi alam bakit? Makapagsimula ka ng negosyo, may pera ka eh. Magtatayo sila ng mga negosyo nila. Pero alam nyo ba, yun ang rason bakit nalulugi ang negosyo. Hindi nila naintindihan na kailangan magsimula sa mababa. Kailangan magsimula sa maliit. Kailangan maintindihan lahat ng parte. Ganito yan eh. Yung mga businessman nga, yung malalaking kumpanya, hindi yan nagsimula dyan sa kumpanya, ganyan. Nagsimula yan mag-isa yan nagbebenta ng kung anong produkto man nila. Wala silang kasamang iba, walang sumusuporta sa kanila. Mag-isa lang sila, naniwala sila sa produkto nila hanggang sa napalago nila tulad ko. Diba dati nag-Graham Balls ako mag-isa. Naniwala ako na mapapalago ko to, pinagplanuhan ko lahat. Tapos ginawa ko na action, ginawa ko siya. Araw-araw nagbebenta ko, tiyaga ako mag-isa. Tapos ngayon, naisip ko na magpa-Tupperware pero medyo hindi ko pa siya napupukusan kasi hindi ko pa rin napag-aaral kung paano ko siya gagawin na papatok. Sana pag napanood nyo to, sana tangkidikin nyo naman yung ko. Promise, masarap to kasi alam nyo ba, nireklamo na ako ng elementary school dyan kasi wala na rin pumapasok na pera sa kantin nila. Yun na lang, gawin yung inspirasyon na isang 17 years old nakakapanira ng eskwelahan. Hindi naman sa nakakapanira pero nakakalungkot lang, pero pinapatawag daw ata ako doon. Pero gusto ko makipag-usap para malaman din naman yung side nila bilang businessman. Yeah. Hindi naman, din lang. Siyempre ako yung founder nung Graham, ako kailangan mapag-usap doon. Pero yun nga, naubos kasi, ang dami kasi ng reseller doon. Kumikita sila ng isang araw. Diba, mga bata natutulungan ko. Alam mo, ang goal ko di naman magkapera agad eh. Hindi ko naman kailangan pera. Gusto ko yung nakakatulong ako sa mga tulad ng mga bata ngayon na hindi na sila nanghihingi ng pera sa magulang nila. Hindi nyo nalaman tong update ko na to kasi hindi ko naman to sinabi eh. Kataguto eh, sa amin lang, hindi naman nila alam. Hindi ala ng mga ibang bata dyan na akala nila tahimik lang ako sa school o sira-sira ulo lang ako, pero hindi nila alam na nagbibuild na ako sa tunay na buhay. Nagbibuild na ako ng para sa kinabukasan ko. Hindi lang ako basta-bastang bata. Bobo man ako sa school, totoo, lagi akong mababa grades pagka nagsasabihan ng bagsak. Isa ako dyan, diba? Pero hindi ako pumayag na ganun. Hindi ako papayag na lagi. Sa school, totoo, bobo ko. Pero pag uwi ko sa bahay, ako yung CEO. Yeah, CEO, hindi, totoo, CEO. CEO talaga ako ng ko. Sabihin ko CEO, yabang na ako, diba? Ang dami ko natutulungan eh. Meron akong 2 trabahador kahit papaano. Pero di ko man ito pinag-iba kasi di pa naman ito stable talaga. Pero yun lang, gusto ko lang sabihin na meron 2 empleyado, si tita sa si nanay na sinasahuran ko. Sa kada isang set ng Graham, meron silang kita sa akin minsan. 200 sila, depende sa gawa nila kung makakailang set ng gawa. Sa isang set, 100 agad yun. Nakakagawa sila minsan 6, tig 300 sila. Then, kinabukasan, kaya rin ako gumigising dahil sa mga reseller ko kasi kumakatok sila sa bahay ko. Then, sa bahay pala ni mama, hindi sa akin. Then yun, kumakatok sila sa bahay para manghingi ng Graham. Bibigyan ko naman sila ng 100 Graham, 50 Graham, bebenta nila yun ng 7 pesos isa. Tapos sa kanila dun yung dos. Sa 50 piraso, may 100 na sila. Yun lang. Tapos sa 100 piraso, meron silang 200. Sarap mabuhay dito. Ayan, dumating nga pala yung kaninang lalaki nakabike. Nagtanong sa akin kung paano daw ba bumaba dito. Ay, bumababa na siya. Nakikita nyo ba?
Nagtatanong siya sa akin paano ba bumaba para maligo. Maliligo ata siya. Pero umalis na ako doon. Na-distract ako. Hanap ako ng lugar na mag-isa lang ako. Yung para tuloy-tuloy itong pagbibideo natin pagkikwento. Nawawala ako haba na ng video. Gagi. Puputulin ko na lang yung ibang walang kwenta. Pero balik tayo dun sa ano, na natutulungan ko na yung mga tulad kong bata na ayaw maging pabigat sa magulang nila. Or may mga gustong bilhin na mga bagay na hindi nila mabili dahil wala namang, hindi sila makahingi sa magulang nila na, kasi siyempre mahirap din naman magulang nila. Tapos bibili sila ng mga cellphone, di ba? Hindi kaya. Ay magkano na siya sahod ng magulang nila. Kaya, pero hindi pa naman sila nakabili ng cellphone. Kumbaga, gusto lang nila, yun, most of the time yung mga ano, bata ko, ba't sila umano sa akin, pambaon nila. Tapos yung iba, ang daming lumapit nga pala kagabi na magbebenta raw sila ngayon kahit Sabado. Alam niyo bakit? Meron kasing gaganaping liga dito sa Bani at kailangan nilang pang jersey, di ba? Kailangan nila ng pang ano, pang entrance, di ba? At doon ako masaya. Doon ako masaya na nakikita ko yung mga bata na tulad ko na nagsusumikap sila para sa pera. Kumbaga, hindi sila nagnanakaw, hindi sila ano lang, basta lang, alam niyo yun, pinaghihirapan nila yung gagastusin nila, hindi galing sa magulang nila, di ba? Gaano kasarap gumastos ng pera mo, pinaghirapan mo, di ba? Yung hindi mo lang to hiningi or ninakaw sa iba, pinaghirapan mo. Yun ang gusto kong matutunan nila. Then yun, ang reseller ko nga pala is almost 10 na, hindi ko alam pero shoutout sila, babanggitin ko sila. Si pinakamalakas kumita ngayon si ano, si Ugang, si Anten, si Anten sa high school yon. Tapos doon din yung pinsan ko, pero madalang na siya magbenta. Minsan lang kasi academic achiever yun kumbaga masipag yun syempre nadidistract siya sa ano. So ngayon ito nga pala ang ganda pero yun nga sila ano, basta marami pa sila Emon, sila Langege, sila ano. Tapos mayroon pang mga ano na gusto rin mag-reseller sa ano, mga grade 11, grade 12 na nga po pala ako, grade 11 na gusto rin mag-reseller dito sa tabi. Gusto rin mag-reseller, nagulat nga ako di ba? 17 years old, nagtitiwala sila sa akin kasi nakita man nila doon sa mga bata-bata ko, kumikita na talaga ng pera. Pero mo si Ugang, kahapon nagbigay siya sa akin ng 1,000. Ang balik kinita ng tininda niya is 1,400. Then yung 400 doon sa kanya yung 1,000. Pero titignan niyo siguro parang ginagago ko sila, parang di alam niyo ba na mas malaki pa talaga kita nila sa akin. Kaya lang malaki yung sa akin kasi kasama na doon yung puhunan ko. Syempre sa mga hindi lang alam, kasama na doon yung puhunan ko, kasama na rin yung pinambabayad ko sa ano para pambalik ba. Tapos may kita na rin ako doon, pero maliit lang, mas malaki kita nila sa akin. Pero wala akong pakialam kahit maliit yung kinita na yun, kasi yun nga, paramihin mo yung maliit na kita. Pag nalaman mo yung value ng maliit, lalaki ka. Malalaman mo paano lumaki. Kahit maliit yung value na bibigay nila sa akin, pinarami ko, di ba? Paparamihin mo yung value na mapoprovidean mo. Hindi lang ng isang reseller ng umano sa akin. So, yung maliliit na yun, pag pinagsama mo, malaki na yun. Kaya kumikita na ako ng 1,000 isang araw, di ba? Tapos kung sabihin natin mga profit ko, sabihin natin, biro mo doon kay Ugang, 200 piraso lang yun. 1,000, tapos kay Antin pa, di ba? Sa iba, minsan 500, ang laki ng, sabihin natin na buong kita, buong profit ng negosyo. Kasama yung, ano nila, yung kinikita ng Graham mo, ang laki. Pero, ang laki yun kung ako talaga gagawa, hindi mayaman na siguro ako ngayon. Pero hindi kasi ganun yumaman. You need to provide value to others para yumaman ka. Kasi mag-isa ka lang naman Ang kailangan mong gawin, paramihin mo yung sarili mo. Diba? Paramihin mo yung sarili mo. Kailangan, ma-times to mo yung sarili mo, mapagawa mo sa iba yung ginagawa mo para meron kang time sa mga bagay na iba. Kumbaga, tingnan nyo sila, Henry C. Hindi naman sila yumaman ng ano lang Yan sila lang nag-service sa mall, para kang tanga. Andun ka sa may time zone ngayon, bibenta ka doon sa time zone. Si Henry C, si Flash. Sana nga si Flash na lang no, para teleporting, punta-punta ka dito, tapos lahat
attendan mo meeting, mga ano, di ba? Hindi ganoon yumaman. Kailangan provide ng value, kailangan bilhin yung oras ng iba para magtrabaho sila sa'yo, para magawa mo ng mabilis yung ano mo, tapos madoble mo yung sarili mo. Ganun yung sinasabi na yun. Kaya you need to provide value. Ang mali kasi ng tao ng mahihirap, sila, pag may negosyo sila, ayaw nila magpatrabaho sa iba. Alam niyo bakit? Ang laki kasi ng kinikita pag mag-isa ka lang na naggagawa ng negosyo mo. Siyempre, totoo naman talaga, malaki naman talaga kikitain mo doon. Pero, may hangganan. Lumipat ako. Sorry, ang haba na ng video, pero i-upload ko pa rin to kasi hindi naman to, ano lang para lang sumikat. Gusto ko tong i-upload para sa mga tulad ko rin na gusto rin kabataan na gusto rin namang makatulong sa magulang nila. Kasi ako, hindi na ako humingi ng baon sa magulang ko. Pero hindi ako nagbibigay ng pera sa kanila. Hindi kasi ganun Alam nyo, yung pera na yan, hindi naman sa akin yan. Pera yan ng business. Pinapaikot ko lang. Kaya hindi ko pa yan pwedeng gamitin. Alam nyo rin kung bakit bata ako nagsimula. Kasi pag bata ka, andyan lahat. Andyan yung magulang mo, tutulungan kanila. Meron mo sila namamalengke. Sila, may, yung rep, andyan na. Kumbaga sila lahat. Bayad ng kuryente, mga basic needs ba? Yung pagkain, yung kuryente, yung tulugan. Halos lahat, tubig, sila nagbabayad. Ikaw wala kang intindihan. Yun ang pinaka masarap na parte para magsimula ng negosyo habang bata ka. Kasi yung mga basic needs na dapat mong i-consider pag nagbi-business ka ng maliit. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, kailangan nyo magsimula sa maliit para lumago. So, paano ka mabubuhay kung yung negosyo mo maliit pa lang, tapos kailangan pang bayaran yung kuryente, bayaran yung ganito, ganyan. Kaya yun yung isang rason bakit yung mga matatanda, hindi na sila napagsimulan sa negosyo nila kasi nga kailangan nilang bayaran yung mga needs nila. So, no win siya sa pagtatrabaho. So, yun ang rason. Kaya ngayon ka palang bata ka palang magsimula ka na. Kasi andyan lahat ng magulang mo. Kaya salamat sa mga magulang ko. Kasi the best sila. The best lahat ng magulang. Kaya yun, i-take nyo lahat ng opportunities na yun, hindi para masarap, para magpakasasa, magpakaluho-luho, na hindi porkit mayaman yung magulang nyo, nagtatrabaho sila, bibigyan kayo 1,000 isang linggo, ubusin nyo sa mga walang kwentang bagay. Diba? Gamitin nyo yung perang binibigay sa inyo para magsimula ng negosyo, para makatulong kayo sa kanila, hindi kayo humihingi ng baon sa kanila na okay na kayo sa pagkain lang, diba? Ako, inaano ko yung na opportunities na yun na binibigay nila sa akin na hindi ko pa napapakain pag yung sarili ko. Kumikita na ako ng 1,000 isang araw pero alam nyo ba, mas malaki pakita ko sa magulang ko. Ang kita lang ng ata na hindi ko alam, pero feeling ko hindi naman umabot ang 700 lang ata isang araw ni Papa, o ewan ko, 500. Si Mama hindi ko rin alam, hindi ko alam. Sa tindahan may negosyo rin naman sila pero iba yung sa akin. Kasi kumbaga ito talaga pinag-aralan ko to, saka naniniwala ko na lalago to. Yung hindi ko alam sa kanila basta hindi na rin ako namamakalam, rin naman pero basta yun, kahit na ayaw nila makinig sa akin na basta may sarili, siyempre may mga mindset na yung mga yan, nabuild na sila dyan. Kasi ako, nabuild naman ako dito, di hayaan ko lang sila muna. Kasi wala pa rin naman ako napapatunayan, di ba? Ba't sila maniniwala sa akin kung wala pa naman akong sobrang laking napatunayan? Pero yun nga, sinusuportahan pa rin naman nila ako. Yun na lang kailangan ko, kaya tuloy pa rin ako sa business ko. So yun nga, ang rason bakit hindi pa ako tumutulong sa magulang ko na bibigyan ko silang pera, hindi kasi yung pera na ginagamit ko, hindi naman sa akin yun pera yun ng business, pinapaikot ko yun. Hindi mo pwedeng kuhanan yun na pang gastos mo para lang masabing mabait kang anak, para lang hindi agad ganon. Alam nyo ba na million muna ang kailangan mong gawin para sila nga yung, alam nyo bang malulupit na negosyante, million na kinikita ng negosyo pero di pa sila kumukuha doon kasi kailangan nilang paikutin yun at gawing stable yung negosyo. Yun ang para yumaman. Kasi ang iba ang negosyo, kumita lang na maliit, bibili na ng mga ganito ganyan, ala na, pag dumating yung crisis, ala na, bagsak ka na. Tapos yung negosyo mo mananatili lang doon sa part-time. Kung magaganto kasi yung mindset ng iba pagka kumikita na ng malaki, kunyari 400 lang nilabas ko, kumita na ng 1,000, hindi 400 lang ulit kailangan ko para makapag-negosyo ng ganon. So yung tira na 600, yun ko pa, hindi gastusin ko na, di ba? Baga ang baba ng pangarap. Baga nagnegosyo lang para magkapera, hindi ganon. Ako nagnegosyo ko para lumago yung buhay ko, para ganon ako mag-isip. Baga kahit 1,000 kitain ko, yung 600 din gagamitin ko yun, itatabi ko yun para ma-expand yung negosyo ko or mapalaki. Yan, tingnan nyo ako ngayon. Yung 400 ko umabot ng 15k,
20 ka real quick, ano? Basta, puta eh. Yun, magti 20k na yan. Basta ganun, 2 buwan lang ang bilis, diba? Pero, bagka parang napantayan ko na yung ginagawa nila na sila nag-iipon ng ano. Pero, hindi naman yung buong 2 buwan is ganyan na agad. Kumbaga, 2 buwan kasama yung mag-isa pa lang ako. 2 buwan kasama yung mag-isa pa lang ako nagtatrabaho. Hanggang sa 2 buwan kasama yung nakapag-hire na ako ng mga ganyang reseller, mga kung ano-anong ano, 'di ba? Almost 15 na ata ang reseller ko ngayon, 'di ba? Kumikita sila ng 1,000 isang araw. Mga tropa ko nga ba, yung tropa kong parang medyo ano, medyo medyo may pagkasira ulo ba. Lumapit sa akin, gusto niya raw magtinda sa Tuesday, ay sa Wednesday. Para raw kumita na siya ng pera. Din yun, 'di ba? Ang saya ko dun sa partner na nakakatulong ako sa ibang, sa katulad kong kabataan na gusto ring makatulong sa magulang nila, 'di ba? Nakatulong ako sa kanila, pambili ng jersey nila, pambili ng mga kailangan nila. Samantalang 17 years old naman ako, pero nagpo-provide na ako ng value sa iba. Kasi yun naman talagang para yumaman. Then yun na dami ko natutulungan ng ganyan, tapos yung pera ko nga almost ano na. Pero ang plano ko doon, palaguin ko siya ng palaguin. Invest ko lang siya invest, paramihin ko na parami yung reseller ko. Tapos dagdag pa ako ng trabahador, tapos kailangan ma-expand na sa malalayong lugar. Kailangan talaga simulan ko na yung pag-online kasi kailangan ko to para makapagpa-order na ako sa malalayong lugar, distribute, reseller, tapos marami ako nabebenta na gusto kong umabot sa point na buong mundo yung Graham Balls ng Graham Balls ko na matikman nila. 'Di ba? Yun ang goal. Yun ang goal ko. Kaya yun ang importante, yung magka-goal ka kasi pag hindi ka, ay puta. Wait lang, gagi. Ba't mayroong pangalan ko dito sa may abo-abo? Basta, natatawa gagi sa salita ko. Mayroong Jonas dun sa may abo-abo na. Hindi ko alam kung ako talaga yun, pero hindi ko alam. Baka may nagkagusto sa akin patago. Jarot lang. Hindi, baliktad. Wala akong pakialam sa mga nagkagusto sa akin, or kung wala akong nagkagusto sa akin, wala akong pakialam. At basta, focus ako sa sarili ko ngayon, sa goal ko ngayon. Paano yumaman? Gusto kong makatulong sa iba eh. Saka, ako rin yung tipo ng bata na hindi ako madamot basta meron ako. Tapos, gusto kong tumutulong sa mga bata na nakikita ko dyan na lalo yung mga nagbebenta ng sampagita, mga nagbebenta ng mga naawa ko sa nila. Kaso hindi ko mabigay yung pera ko, parang may nagdadalawang isip ako. Kasi hindi ko naman pera yon, pera na magulang ko yun, baon lang, binigay lang sa akin, baon yun. Pero ngayon, naisip ko, pagka yumaman ako, tas pera ko na yung ginagamit ko, di ba? Mapagbigay ko sa kanila, ang laki pa na mabibigay ko. Minsan di pa pera bibigay ko, trabaho pa, di ba? Gano'ng kasarap yun, yung hindi mo tinotolerate yung bata na pera lang, di ba? Baga bibigyan mo siya ng trabaho para magsumikap siya. So yun nga, nagtatrabaho na ako ay ngayon, hindi na ako nagagawa ng Graham Balls ko, pero titinda pa rin ako, kailangan ko yun eh, pero syempre. Tapos yung isang tropa ko nag-request sa akin na angkatin niya na raw yung tinitinda ko doon sa school, na bigyan ko daw siya ng 100 piraso. Medyo medyo palugi nga doon sa kanya, pero hindi mo palugi, may kita pa rin naman kahit papaano. Maliit na, sobrang liit na doon kaysa sa kinikita sa ibang reseller. Pero dahil nga mabait ako, di ba? Di ba? Imbis na ibebenta ko na lang siya, pero papabenta ko na sa kanya para kahit papaano may share siya. Ako, baga wala naman akong gagawin eh. Aaral na lang ako doon sa school, sama na lang ako sa kanila, di ba? Siya binibenta niya yung Graham Balls ko, inaalok niya. Tapos yun, kumikita siya ng pera, piso sa kanya, 5 piso. Kasi hindi na pwede magtaas doon sa lugar namin sa may senior high grade 12 kasi baga nalaman na nila yung presyo doon na 5 piso, kaya medyo mahirap itaas yun. Doon, manatili na doon. Binigay ko na sa kanya ng 4 pesos, sa kanya yung piso. Kahit maliit yung kita ko doon, may kita pa rin ako, di ba? Saka gumagana. Yun naman kailangan eh, mag-provide ka ng value sa iba. Ayun nga, balik tayo sa may ba't di umaman yung mga nagnegosyo na maliliit na mahirap. Kasi nga sinasabi nila na ba't ko to ipapagawa sa iba kung kaya ko naman gawin ngayon na baga hindi nila pinag-aaralan paano ma-expand yung negosyo. Kumbaga basta as long as kung gaano nila ginalingan sa negosyo, yun lang din yung nila, yun lang din kikitain nila. Baga parang ganun, baga ayaw nila mag-expand ko. Kasi sabi nila, ba't ko ibibigay papabenta pa to dito? Ang liit-liit ang kita, di sarilihin ko na. Hindi ganun. Kailangan nyo matutunan na mag-provide ng value. Kailangan mo paramihin yung sarili mo. Yung maliit na yun, pag natutunan mong pahalagahan yun, yung maliit na yun magiging 2, magiging 3, magiging 4. So yung pag pinagsama-sama mo yun, mas malaki pa yun sa kikitain mo na nagbenta ka lang na mag-isa. Kung nagbenta ka lang mag-isa, kung 1,000 lang kinita mo. Pero pag yung 100 na, kunyari ako, nagbenta ako mag-isa, 1,000 kikitain ko kung ako lang magbebenta.
kung papabenta ko naman dito sa isa na to, 100 kikitain ko sa kanya, di ba? Ang layo. Pero pag napahalagahan mo yun, naparami mo, naging 10 yun, yung 1,000 mo makikitain mo sa araw, na mag-isa ka, kikitain na rin nila na wala kang ginagawa. So, ang malupit pa doon, pwede mo pang maparami pa yon, di ba? Hindi lang 10 yung pwede mong ma-hard. Sabi na 100, di ba? Magkano na yun? Parang 10k or 100k, di ko alam, basta ganun. Di ba? Ang dami. Doon nadodoble. Yun ang sikreto, ba't sila mayaman? Hindi mo kailangan magtrabaho para sa pera. Ang ginagawa kasi na yun, kung ikaw lang mag-isa magtatrabaho, nagtatrabaho ka para magkapera. Pero kung ipoprovide mo sa bagay yung ipapakalat mo, di ba? Yung pagtatrabaho mo sila, bibenta mo sila, pagtatrabaho mo sila, paggagawa mo sila ng Graham Balls, ibig sabihin, yung pera mo, yung tatrabaho para sa'yo. Ganon yun. Kumbaga, yung pera mo, umiikot sa kanilang lahat. Ikaw lang yung boss, ikaw lang nagmamanage sa kanila. Pero kumikita ka ng mas malaki sa kinikita mo na mag-isa lang, wala ka pang ginagawa. Yun ang sikreto sa pagiging mayaman. Hindi lahat puro mag-hard work, maging masipag ka lang. Hindi lagi masipag na ikaw magtatrabaho, kahit ka, trabaho ka. Hindi ka yayaman doon kahit gawin mo pang masipag ka. Kailangan mo maging matalino ka, kailangan maging mautak ka. Hindi naman sa pinaglalaroan mo sila, hindi naman sa ikaw lang sinusolo mo lang hindi ko sinusolo yon. Hindi nga ako gumagastos. Alam niyo ba na dahil nga rin sa magulang ko, yun nga, dahil bata ko, inano ko yung tinake ko advantage na opportunities na binibigay sa akin na hinahatid ako araw-araw, di ba? Ang sarap ng buhay. Yun lang, tinake ko na yun na hindi ako namamasahe, di ba? Hindi ko na kailangan gumastos. Sa bahay na rin ako kumakain, half day lang naman kami. Sa bahay na rin ako kumakain, hindi ko na kailangan gumastos pa ng pamasahe, ng pagkain. Hindi naman ako maluhod, hindi na ako kumakain sa school. Minom lang ako tubig, yun ang mahalaga sa akin. Samantalang yung mga bata ko na reseller, mali mindset nila, inuubos nila yung kinikita nila sa akin. Pero wala namang masama doon, pinaghirapan nila yun. Pero ako kasi, iba yung pangarap ko, mataas yung pangarap ko. Kaya hindi pa ako pwedeng gumastos ngayon ng sobra-sobra. Kaya sana pag dumating yung oras na gumagastos na ako para sa sarili ko, sana hindi nyo ako i-bash na mayabang ako na kaya lang naman kasi swerte yan eh. Hindi, pinili ko to, choice to. Ang pagyaman ay ito rin tatandaan nyo, ang pagyaman ay hindi lang swerte, yan ay pinili ko maging pinili ko tong lugar na to. Alam niyo ba, mahal na mahal ko yung ML, pero mahal na mahal ko yung mga ginagawa ko noon, pero iniwanan ko para dito sa business ito kasi na-realize ko ito talaga yung tunay na buhay para sumarap yung buhay, ay tunay na daan para sumarap ang buhay. Kailangan natin mag-business kasi tingnan nyo sila nagtatrabaho sila, ay mag-aaral sila, mag-diploma, mag-apply ng trabaho, magtatrabaho buong taon, buong buhay nila. Tapos pagdating ng 60, magre-retard sila. Tapos lang sila uuwi. Wala na silang pera, wala na silang natatanggap kasi wala na silang lakas magtrabaho. Uwi sila sa business, pero minsan kinakamatayan na. Pero yun nga, mga gustong nag-aaral muna, nagpakahirap, tapos magtatrabaho para makapagsimula ng negosyo. Ang goal nila, ganito, mag-aral, galingan, mag-apply ng trabaho, pag nagkapera, magnegosyo para maaga makapag-retard. Pero hindi nila naintindihan na hindi mo naman kailangan ng pera. Kaya nila ginawa yun, kaya na mag-aral muna kasi para magkapera. Kasi ang tingin nila sa negosyo, kailangan na ng pera. Pero hindi, ang tunay na puhunan ito ang kailangan mong punuin para magsimula. Kahit pa hindi mo kailangan ng kapital para magsimula ng negosyo kasi maraming paraan. Una, ito, malulupit na merong bilyonaryo, nagpunta sa ibang lugar, chinalis niya yung sarili niya na meron siyang 5k, kailangan niya mabuhay doon, kailangan niya maging milyonaryo doon, wala siya, 5k lang. Pero hindi niya kakilala yung mga tao doon, pero magsisimula siya. Pero dahil nga meron siya nito, at ito yung puhunan niya talaga, kahit na hindi niya alam yung proseso doon sa lugar na yun, in a month, milyonaryo siya doon sa lugar na yun. Kasi nga, meron siya nito. Wala siyang pera, meron siya nito. Tapos, ang isa pang twist doon, nung naging milyonaryo siya, yung 5k na puhunan niya, hindi niya nagalaw kahit isang beses. Alam niyo ginawa niyon? Matik yun. Naghanap ng trabaho na crew, ganyan. Tapos nung ng konti para pambuhay sa sarili niya, pangkain niya, doon na siya nagsimula na palaguin, naghahanap yun ng mga sideline ng negosyo, nagbebenta siya ng mga ganito. Maliit na puhunan, nagbenta siya ng mag-isa, hanggang sa lumalago yung negosyo niya. Yung binibenta niya, dinadamihan niya na yung angkat niya, diba? Madami siya nagitin. Pero dahil nga hindi niya kayang gawin mag-isa yon, naghanap siya ng trabahador niya. Yun, dalawa na sila nagtatrabaho ngayon, pero sa kanya lahat yung may pinapasahod niya lang yan. Ganun lang yung proseso ng kaya sinasabi ko siya, magsimula kayo sa maliit. Di pa pinaparami, tapos hanggang sa naging 3 sila, pinaparami ulit, hanggang sa dami na lang napoprovide ng value dahil doon sa hanggang sa yung dami na inaangkat, tapos dumami na yung trabahador niya hanggang sa napagpatayo na siya, napag-ipon siya, napagtayo siya ng pero hindi siya naging maluho doon. Napagpatayo siya ng
ng factory or kung anong ano yun, mas malaking asosasyon na ganito ganyan. Yun ang sekreto. Kailangan mo magsimula ng maliit, 'di ba? Ganun lang yun. Pero ang haba na nitong video. Hindi ko alam kung napaliwanag kong mabuti, pero yun ang kailangan yung bata pa lang magsimula na kayo, kasi pag dumating yung oras na kayo na yung nagpo-provide ng kuryente, ng ano, mahirap magnegosyo niyan. Kasi kung ako mag-isa, kaya walang Graham Balls na kasi wala namang estudyante na nangarap na maging negosyong malaki yung Graham Balls para sa akin. Baga, hindi ko rin alam, pero kumbaga dito lang sa society, yung sa paligid ko, wala pa akong nakikitang nangarap na sa Graham Balls na yon dito ako yayaman. Ang goal lang nila, sideline lang yung Graham Balls, pang dagdag baon lang, di ba? Baga parang ang goal lang nila, ang Graham Balls na gawa kong araw-araw, tas benta ko to, kikita ko, pambibili ko to ng mga luho ko. Ako hindi, tinignan ko yun. Ang goal ko, magkaroon ako ng factory, magkaroon ako ng maraming distributors, tas magkaroon ng maraming reseller, tapos marami akong nabibigyan. Gusto ko yung buong mundo mayroong Graham Balls. Gusto ko yung mundo naging Graham Balls na. Hindi. Basta yun ang goal. Yun ang goal ko, di ba? Nagsimula doon sa goal. So, pag mataas pa yung pangarap mo, hindi mo alam paano mo aabutin, di ba? Magagagawan mo ng paraan siya para maabot mo yun, di ba? Baga dito sa party ko na to, na kung titingnan nyo na pwede naman akong gumastos, hindi ko ginagawa. Kasi hindi ko pa naabot yung goal ko, di ba? Kailangan taasan mo yung pangarap mo para aabutin mo talaga siya, maniwala ka na maabot mo yun. Tapos yun, magsisimula sa galaw-galaw mong ganyan hanggang sa maabot mo na. Naniniwala ko na balang araw itong video na to, babalikan ko to. Tapos pag ginanyan mo yan ngayon, andyan na ako sa factory ko, sa mga sasakyan ko, sa mga truck ko, sa mga hindi ako nangangarap agad ng mga sasakyan na magaganda, magagara, mga Honda Civic, mga Lamborghini, mga kung ano-anong mga coaching, mga luho na mga wala akong pakialam. Ano mo yung gusto kong magkaroon ng sasakyan? Truck. Gusto kong magkaroon ng truck. Sinong normal na bata mangangarap magkaroon ng truck? 'Di ba? Ano ba naman yung truck? Kapangit-pangit. Pero alam niyo ba na yun yung nagge-generate ng pera, hindi yung mga pangarap na Honda Civic, mga motor-motor na kung ano-ano. 'Di ba? Pangarap ko magkaroon ng truck. Ayan. Balang araw papakita ko yung video na yan, na andyan yung mga truck ko, andyan yung mga ano ko. Andito yung mga trabahador ko, andito yung factory ko, 'di ba? Ganoon. Siguro pinagtatawanan niyo ako ngayon, pero naniniwala kasi ako sa law of attraction. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung inaano mo, yun yung gagawin mo. At balang araw itong video na to, mapapanood nyo ulit. At tuloy-tuloy tayo magbibideo sa mga bawat araw. I-update ko kayo kung ano nangyari sa negosyo para masabayan. Sana ma-inspire ko rin kayo na magsimula na rin kayo ng negosyo nyo. Kung marami na sideline, habang bata pa lang kayo, simulan nyo na. Kasi pag tumanda kayo, mahirap na magsimula. Uwi kayo dun sa trabaho na lang, wala na. Hindi na kayo makakabaon sa hirap. Kasi kayo na nagpapakain sa sarili nyo, kayo na nagbabayad ng kuryente, kayo na lahat. Di ba sabi ko magsimula sa negosyo maliit. Paano mo masustentuhan yung negosyo mo kung kailangan mong bayad ng kuryente, kailangan mong bayad ng ganito ganyan, di ba? So kailangan mo magsimula sa maliit, di ba? Kaya yun, tinake ko yung opportunities na binibigay ng magulang ko na sila nagbabayad ng lahat, papakain, di ba? Ako nagnenegosyo, lahat ng pera sa negosyo lang umiikot, di ba? Yun lang. At hindi ko alam kung nabanggit ko na ba lahat, pero sana lupitan niya, sana sino ka man na tumapos ng video na to, sana ikaw ay ma-inspire ko. Sana balang araw mag-meet tayo ng mag-usap tayo na about sa pagpapataas ng utak. Then yan, sana balang araw dalawa tayo, or sino man nakinig ngayon, na sana balang araw makasama ko kayo sa sa mga truck ko, sa mga tauhan ko at sa factory ko. Yun lang, maraming salamat ulit. Siguro mukha akong baliw, pero yun ang katotohanan. Siguro kung makikita nyo ako dyan, pagtatawanan nyo, ito yung siraulo, ito yung parang nag-ano business daw diba? Pero yun ang rason, diba? At yun lang, maraming salamat. Tuloy ang buhay ni JR at nangangarap. Ayan ang mga truck, ito ang factory, ito ang mga tauhan na natutulungan natin. At balang araw, gusto ko rin tumulong sa mga charity, sa mga sa mga mahihirap na bata, talagang walang opportunity na maging mayaman dahil may mga sakit sila, may mga kapansanan, 'di ba? Gusto ko mag-provide ng bahal sa kanila, gusto kong matulungan sila. Yan. Tapos gusto ko rin matulungan yung mga batang nagsasampagitan, nabigyan sila ng matapat na trabaho, yung mga nagnanakaw, yung mga buwaga na masama. Gusto silang bigyan ng trabaho para yung perang gagamitin nila hindi galing sa masama, 'di ba? Ayun lang, mabuting buhay, ang sarap mabuhay. Yun, uwi na rin ako, anong oras na rin. Maraming salamat kung ikaw natapos, sana balang araw yumaman ka rin.
So yun, kung mayroon pa kayong mga katanungan, punyeta, video na yan, salita kanina, hindi pala nakaplay yung video ko. Ayop na yan, bullshit. Ang ganda pa naman ng mga sinabi ko, pero ulitin ko na lang kasi alam ko naman yun eh. Tawag dito. Yun nga, kung meron pa kayong mga katanungan, magtanong lang kayo sa akin dyan, mag-ano lang kayo sa akin dyan, diba? At yun nga, kanina sinabi ko na weakness ko talaga magtinda. Mahihain ako magtinda, hindi naman ako, diba nga, mababa confidence ko. Hindi ko naman kaya, pero ba't ako nagsisimula? Kasi alam ko naman pwede kong ipagawa sa iba yun. Totoo yun, na kung hindi mo kayang gawin, ipagawa mo sa iba. Totoo yung gumagana sa negosyo yun. Kaya nga tinan mo sila, kaya ba nila mag-sales ladies nila, Henry C? Kaya nila, pero dahil nga kumbaga hindi nila kayang paramihin sarili nila. Hindi nila kayang gampanan lahat ng gawain nila sa mall na mag-isa lang siya. Pinagawa niya sa iba, di ba? Ganun lang yun. Yun ang sikreto para yumaman. Saka isa pang sikreto para yumaman. Punuin mo muna tong utak mo. Alamin mo muna kung paano magnegosyo. Ito lang yun eh. Kung gusto mong yumaman, ay kung gusto mong maging basketballista, di ba? Kanino ka makikinig? Kay Manny Pacquiao ba? Di ba? Hindi naman. Kasi boksingero yun. Makinig ka sa tunay na nagnegosyo. Ay sa tunay na nagbabasketball. Kung gusto mo maging magaling basketball, manood ka sa mga nagbabasketball, matututo ka. So magsakar, makinig ka sa mga nagsasakar, matututo ka. Kung gusto mong yumaman, makinig ka sa mga tunay na mayayaman. Yayaman ka, di ba? Yun ang sekreto ng kailangan makinig sa mga tunay na nakakarating doon. Kasi sila yung nakakaalam ng proseso. Yun ang din ginawa ko, di ba? Andito ako ngayon sa proseso. Sa proseso pa ako ngayon, medyo lumalago, pero yun, tuloy-tuloy ito. Saka build yung mindset nyo, yun ang pinamahalaga. Yun lang. At sabihin ko dito yung quote lagi yung sinasabi ni Chinkitan na ang pagyaman ay hindi nagsisimula sa laman ng kanyang bulsa kung gaano kalaki ang kinikita niya. Ito ay nagsisimula kung paano siya mag-isip. Yan. So yun lang, ang init, pauwi na rin ako. Sana natapos mo tong video na to. Sana ikaw na nakatapos ng video na to is balang araw makasama kita sa taas na andun tayo, na tumutulong tayo sa marami, na nagagawa natin mga gusto natin, at mayaman na tayong parehas. Sana ikaw, kung sino ka man tumapos, sana maging malupit ka rin tulad ko. Pero hindi pa naman ako sobrang yaman, nagsisimula pa rin ako. Pero kaya ako to ginagawa para hindi lang naman para sa inyo, hindi para rin sa sarili ko, na balikan ko yung sarili ko, na pag yumaman na ako, babalikan ko tong video na to na ito pala ako, ito pala yung dating ako, na dito ako nagsimula, di ba? Pero baga makikita kung gaano kalaki yung nagdaanan ko, kung gaano kalayo na narating ko, di ba? Ay dati ito pa lang ako, tingnan mo, naka-chinelas, naka-sando, naka-ano lang. Tapos makikita ko balang araw na naka-ano na ako, di ba? Yun nga, yun lang, maraming salamat ulit. Kung natapos mo to, sana maging malupit ka rin. At basta masarap mabuhay, enjoyin mo lang. Saka alamin mo paano maging masarap yung buhay mo. Yun lang, pauwi na rin ako, sobrang init na. Pero okay lang. Bye bye. Sa magtanong lang kayo kung may gusto pa kayo malaman sa isang 17 years old na nagsimula, di ba? Na kumikita na 1,000 isang araw. Pero alam ko marami pang problemang darating. Handa naman ako dyan. Harapin natin lahat yan. Saka andyan naman ang Panginoon, gagabayan tayo. Yun lang, pauwi na rin ako. Maraming salamat at so yun, paakit na ako dito sa taas. Yan, nakasalubong ko yung mga nanay doon na magtatrabaho sila. Ako, kakamote yata. Pero yan, mga nanay yan ang mga tinutulungan kong bata. So yan, pauwi na ako. Tignan nyo naman, nakapaalang ako. Sakit na ng chinelas ko. Sakit na ng paa ko sa chinelas ko. Pauwi na rin ako. And gusto ko lang isang maging mabuti kayo. Maging mabuti kayo sa lahat ng nasa paligid nyo. Lalo sa mga customer nyo. Yeah. Kasi sila ang boss nyo. Sila ang boss natin. Pag negosyante ka, mga customer na yan, yan ang boss namin. Boss natin. Kasi nasa kanila ang pera natin. Silang bumibili ng produkto natin. Kailangan mo silang pahalagahan. Yun ang pinaka-importante, yung pakikisama sa hindi lang pakikisamang peke, hindi pero tunay ka para hindi yung pag nakatalikod hindi wag ka na bumili, ganoon. Kunyari ayaw bumili, di wag kang bumili kung gaganunin. Kumbaga
maging mabait tayo sa lahat ng mga natin, customer natin, para paulit-ulit sila bibili sa atin. Kasi hindi naman yung produkto nila yung binibili natin minsan eh. Minsan bumibili sila dahil sa mabait tayo, bumibili sila dahil sa nakakatulong tayo. Guess mo, hindi lahat ng tao gusto ng Graham Balls, pero naniniwala ako na may mga taong bumibili pa rin ng Graham Balls para sumuporta sa akin, kasi nakikita naman nila yung progress ng negosyo ko. Kumbaga, bilang support sa akin, sa mga negosyo, bibili ka kahit di mo naman gusto yung negosyo na yun. Saka marketing talaga yung kailangan eh, para makapagbenta ka ng negosyo. Ayun ang product mo. Diyan yun lang, pauwi na rin ako. Lalakad ako ng nakapaa. At normal na bata lang naman ako. Di rin ako mayaman, di rin ako sobrang hirap. Nakakain ako sa 3 beses sa isang araw. Masaya na ako dun. Yan lang, matutong makontento, siguro makontento. Pero para sa akin kasi ayoko makontento eh. Hindi ako kontento eh. Pero kontento ako sa meron ako ngayon na pero ayoko dito lang. Baga, hindi, sinasabi kasi nila matuto ka makontento, pero totoo naman, tama naman. Ako, pero para sa akin lang gusto ko, ang quote ko para sa akin, parang paniniwala ko ba, dapat matuto kang magpasalamat. Matuto kang magpasalamat sa mga bagay na natatanggap mo. Pasalamatan mo yan sa lahat yan. Pero huwag kang makukontento na dyan ka na lang. Dapat lumago ka. Dapat yung mga bagay na binigay sa'yo, palaguin mo, paramihin mo, di ba? Ganun ang mindset. Pero huwag mong ba't kasi ang hirap namin eh? Ba't kasi pinanganak kaming mahirap eh? Sisisihin mo lahat. Yun ang mali. Dapat marunong kang magpasalamat. Pasalamatan mo lahat kahit maliit na bagay pa yan. Kasi lahat yan, kailangan mo. So, yun lang. Huwag ka lang makontento. Tuloy-tuloy lang pangarap. Tuloy mo pangarap kahit gaano kataas yan. May solusyon dyan. Maabot mo yan. Walang imposible. Yun lang, paalam. Maraming salamat ulit. Yan yung mga bata. Titinda ng Graham. Andun yung kanina. Di ba? Andun yung kanina. Ang dami nila kanina eh. Hindi ko na sila videoan. Ito na video ako. Bali pangalawang grupo to. Di ba? Nakakatuwa ang isipin na nakakatulong tayo sa mga bata. Di ba? Nakita niyo sinasabi ko kanina. Ayun, gumagana na. Ako, naggagala-gala lang. Samantalang yung pera ko, umaandar. Nagtatrabaho para sa akin. Di ba? Pero hindi yung pagiging sa akin. Tinalinuhan ko lang talaga. Di ba? Yun lang pa. Bye-bye. Ito, may lumalapit na naman. Gusto nila magtinda. Ba't ba kayo magtitinda? Ba't ba kayo magtitinda? Lalo, gusto daw nila. Para magkapera. Yupi-yupi na. Ba't kasama ko? So yun guys, yan. May dumating nga pala na nabenta ng Biyernes pa yan, pero ngayon lang dumating. Yan ang patunay na nag-e-exist yung business ko, yung sinasabi ko ngayon. Kaya hindi ko naman kayo pinipit, hindi ko naman kayo binibentahan din ng produkto ko, hindi ko naman din kayo inaanuhan na maglaro kayo nitong sugal na to para kumita kayo. Di ba? Baga wala naman akong kita dito eh, pero ginagawa ko to para sa sarili ko, para may babalikan akong video, tapos makatulong na rin ako sa inyo. Yun lang. At editing na nga pala yung video ngayon. Itong haba-haba na, pero tuloy-tuloy lang. Mahaba itong video, alam kong nakakatamad, pero kung sino man interesado, alam kong magiging malupit ka rin pagka in-execute mo itong sinasabi ko. Yun lang. At sana makatulong kayo sa inyo. Paalam. Ito na talaga yung last na paalam ko na. Paalam na, punyeta. Ang haba-haba na ng video.